So, good morning, class! So, ikinagagala ko rin kayo makita muli. Okay, class? Bago kayo magsiupo, maaari bang pakipulot lahat ng basura na inyong nakikita at pakiayos na rin ang haning ng inyong upuan. Naunawaan ba? Mahusay. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Hahatiin ko ang klase sa 4 na grupo. Ito ang Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. Ang ating aktibidad ay tatawagin nating i-match mo ako. So, ang panuto, pag-ugnayin ang mga larawang magkaugnay. So, sa column A, narito ang mga larawan ng isang bagay na maaaring gawing isang produkto. At sa column B naman, narito naman ang mga larawan ng isang tapos na produkto at inyong pagdudugtungin. Naunawaan ba? Okay, mahusay. Okay, Group 1, maaari nyo nang simulang pagdugtungin ang larawang magkaugnay. Okay, mahusay, class. So, ayon sa aktibidad na ating ginawa, may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Yes, Jerica? Mahusay. Ito ay may patungkol sa mga produkto. Dahil ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa produksyon. So, meron bang may ideya kung ano ang produksyon? Anyone? So, meron bang may ideya kung ano ang production, class? Yes, Angel? Mahusay. So, ang produksyon. So, hindi lahat ng bagay sa ating kapaligiran ay agad na naikukonsumo ng mga tao. So, minsan, dumadaan pa ito sa isang proseso upang mas mapakinabangan. Halimbawa, ang kahoy o troso ay ginagamit na panggatong upang mapakinabangan at ginagamit din ito sa paggawa ng lamesa at upuan. Ito ang tinatawag nating produksyon. Ang produksyon ay isang proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. So sa ating halimbawa, ang lamesa at ang upuan ay ang output. Ang manggagawa, kagamitan, ay tinatawag naman nating input. Ang mga ito ay isang halimbawa ng mga salik ng produksyon. Naunawaan ba? Mahusay. Ano-ano nga ba ang mga salik ng produksyon? So, meron itong 4 na salik ng produksyon. Ang lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. So, ang unang salik ay ang lupa. So, ayon sa economics, ang lupa ay hindi lamang ito yung pinagtataniman o pinagtatayuan ng mga bahay. So, kabilang dito ang mga likas na yaman gaya ng yamang tubig, yamang mineral, at yamang gubat. Ang lupa ay may naiibang katangian dahil ito ay fixed o takda ang bilang. So, ang wastong paggamit nito ay mahalaga, maliit man ito o malaki. At ang pangalawang salik naman ay ang paggawa. So, ang mga hilaw na materyales ay hindi mas magiging kapaki-pakinabang kung hindi ito gagawing isang produkto. So, nangangahulugan lang ito na kailangan ng isang manggagawa upang makabuo ng isang produkto. Ang paggawa ay isang kakayahan ng tao sa produksyon sa kalakal o serbisyo. At ang pangatlong salik naman ay ang kapital. Ito yung tumutukoy sa kalakal na nakakalilikha ng iba pang produkto. So, ang mga halimbawa ng kapital sa paglikha ng mga produkto. Naunawaan ba? At ang pang-4 na salik naman ay ang entrepreneurship. So, ito yung mga tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na magsimula sa isang negosyo. So, entrepreneur naman, siya naman ang nag-oorganisa, kumokontrol at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa pagninegosyo. Tubo o profit naman ang tumutukoy sa kita ng isang entrepreneurship.
produksyon ay tumutugon sa ating pangangailangan. Kung walang produksyon, ay wala rin tayong serbisyo o ikukonsumo. Naunawaan ba, class? Naunawaan ba, class? May katanungan ba? Okay, kung wala na, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Maglabas kayo ng 1/4 sheet of paper at isulat ang ating pagsusulit. Number 1. Proseso kung saan ang mga saliku, input o produksyon ng ginawang produkto o serbisyo ng bahay kalakal. Number 2. Ito ang paggamit ng lakas ng tao upang linangin ang mga likas na yaman sa paglikha ng mga produkto. At number 3. Ito ang material na bagay na ginawa ng tao upang makamit ang produksyon tulad ng makinarya. At number 4. Ito ang bahagi ng likas na yaman sa bansa. At number 5. Ang tawag sa kakayahan at kahandaan ng mag-organisa, magpatakbo at mamahala sa isang negosyo. Naunawaan ba, class? Mahusay. Ngayon naman ay maglabas kayo ng inyong kwaderno at gawin ang ating takdang aralin. Gumawa ng isang reflection patungkol sa ating tinalakay ngayong araw. Nakakasunod ba, class? Mahusay. At dyan lamang nagtatapos ang ating talakayin. Goodbye, class!